Reklamo rin ang hinaharap ngayon ng isang tourist bus company. Mag-iisang buwan na kasi mula nang mangyari aksidente na kinasangkutan nito sa Batangas. Pero ang mga biktimang guro, pinabayaan lang daw nito. Nasa gitna na aksyon si Ve Verdera. Hindi mapigilang maluhan ng 27 anyos si Cherry Talde, guro ng Doña Justa Guido Elementary School sa Angono Rizal si Cherry at isa sa 50 nasugatan ng maaksidente ang bus ng GRM Traveling Tours Corporations na kanilang sinakyan patungo sana sa isang seminar trip sa Mataas na Kahoy, Batangas. 7 ang nasawi sa insidente at kahit matinding trauma at bakas pa mga sugat sa mukha at braso, pinilit niyang umuwi. Umabot na kasi sa 300,000 piso ang bill niya sa ospital. Wala siyang pambayad kaya pumirma na lang siya ng promissory note. Ilang araw na po kami naghihintay. Pag hindi po kasi kami mag-probi, hindi po talaga kami makakalabas. Kinukontak po talaga namin sila. Tapos lagi na lang, I'll call you later. Yun lang po laging, nila. Yun pong lagi nilang sagot sa amin. Ganito rin ang sentimiento ng isa pang nasugatang guro na si Lizelyn Red. Nagbigay pa siya sa amin ng katibayan po na kasunduan na sabi nga nakalagay nga po doon na sasagutin po daw nila ang aming gastusin hanggang sa huli po. Kaya buong tiwala ko noon that time. Maging ang ama ng nasawing si Carolino Untalan, hindi pa rin daw hinaharap ng may-ari ng kumpanya ng bus. Tanging ang kinatawan lang ng DepEd ang kanilang nakakausap. Pag nagtatanong ako tungkol sa bus company, ang sinasabi po ay inuuna pa raw yung mga nasa ospital bago po yung mga namatay. Kaya ang pakiusap nila sa may-ari ng GRM Tourist Bus, harapin sila. Tumanggi namang humarap sa kamera ang may-ari ng GRM Tourist Bus na si Joselito Eba. Pero giit niya, hindi nila pinabayaan ang mga biktima. Umaaksyon, Ve Verdera, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.